Mga kababayan, may dahilan kung bakit ayaw ni Pangulong Duterte si Marcos. Aside from do sa sinasabi niya, na alam naman po natin, di ba, alam na natin yung akusasyon ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, because talaga namang questionable. Questionable po ang mga Marcos. Yan po ang, wag na natin tanggalin ho yan. And we discovered that. As a matter of fact, marami sa inyo nagsisi. Nabudol kayo. Tama. Okay po yan. But remember, nabudol kayo noon. Why? Because someone, nag-ayos ng perception ng mga tao tungkol sa Marcos. Sino po yun? Walang iba kundi si Senator Amy. Bongbong Marcos did nothing. Nothing! Because, alam naman natin, mahinang nilalango ito si Marcos Alam mo natin yun. Merong naglakad. Merong nagsaayos po nito. And we all know that is Amy Marcos. As a matter of fact, sinabi pa nga yan ni Vice President Sara Duterte, di ba? Na pinakiusapan siya ni Senator Amy tumakbo bilang Vice President kasi hindi sila mananalo kung sila lang. Natalo nga silang Vice President sa hindi pa kilala. Hindi kilala yung si Leni Robredo nun pero natalo sila. So, ibig sabihin talaga, it was Amy who is making a way for the name of Marcos to be somehow ma-redeem. Yun ang pinaka-foundation, bottom line ng lahat ng ito. It is just to redeem the name of Marcos. Nothing else. And everything that is happening right now, okay? Ngayon, lahat po nangyayari ngayon o ginagawa ni Senator Amy, it is not for the Duterte. It is for redeeming the name of Marcos. Yan ang hindi natin maintindihan. Hanggang ngayon, marami pa sa atin ang nagpapabudol. Yan lang ang motibo ni Amy. Wala nang iba. Yung sinasabing naaawa siya kay Pangulong Duterte, si Amy ay gagawa ng mga ganito-ganito dahil ayaw niya, dahil naggawa sa pamilya ko to. Hindi. Lahat lang yan ay talkish lang po yan. Lahat po lang yan ay propaganda. Ang tunay talaga ay yung paulit-ulit niya sinasabi noon hanggang ngayon. At hindi lang niya sinasabi ngayon, ginagawa niya pa. Ano yun? Never niyang binlame ang kapatid niya. Never sa nangyari kay Pangulong Duterte. Never! Eto mga kababayan, isang katibayan. Nung nagsalita po yung kanilang campaign manager sa Alyansa, tinanong niya sila, ano ba nakita ninyong pagbagsak ng Alyansa? Ang sinabi lang niya, tinuro lang niya yung kamera o yung leadership ng kamera because of the impeachment. Pero nung tinanong na siya nung reporter, what about the Hague? Medyo iniiwas niya. Iniiwas ni Tiangco yung tanong. Binabalik niya doon sa impeachment. Kasi kagagawa nyo ng kamera. But we all know. Oo, meron nagawa yon. Merong nagawa na para bumagsak ang alyansa because of that impeachment. But, ang talagang nagpabagsak sa alyansa, yung trigger point, ay yung tinanggal nila si Pangulong Duterte dito at dinala si The Hague. That's the trigger point. And, hindi niya sinisi ang kamera doon. Bakit? Alam niya kasi. Walang ibang gagawa noon kung hindi ang executive branch. Ladies and gentlemen, manggaling na mismo sa secretary, nasa DILG. Ngayon, dininay niya na because nabuking siya. Pero nanggaling mismo. Di ba? Binanggit niya doon. Sino mga kasama? Si Anyo, si Remulla, o si Marbil, si Torre. Ay, di ko alam kung nabanggit niya si Torre. Sorry. Si Marbil lang ata nabanggit niya doon. At saka si Marcos. Proud na proud pa siyang sabihin yun. Di ba? Sinabi niya yun sa isang interview. Proud na proud. Niyang sinabing pinagplanuhan ito kasama ang Pangulo. Pero pansinin ninyo, bakit dun sa report ni Amy sa Senado, never niyang binanggit ang Pangulo? Never! As a matter of fact, sinasabi niya pa nga, walang kinalaman si Marcos. Anak
ng 3 kalabaw na pinagdikit-dikit. Gumalaw ang lahat ng sekretary mo. Pati si Gibo. Binanggit doon. Gumalaw lahat yan. Nang wala kang alam as president. Tangina naman. Kalukuhan naman yan. Doon pa lang. Sige nga ho. Sige nga. Sige nga ho. Tanungin ko kayo. Kailan sinisi ni Amy Marcos yung kapatid niya? Bilang palpak sa lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas. Sige nga ho. Mananahimik na ako dito kung sasabihin nyo meron kayong may papakita kayong video na sinisi niya yung kapatid niya at sinabi niya, eto kasing kapatid ko tatanga-tanga eh. O ito kasing kapatid ko may kasalanan itong lahat na to eh. Sige nga ho, magpakita lang kayo sa akin ng bidyong ganon. Titigil na ako sa kakabanat kay Amy. Kasi nagagalit na kayo eh. Pikon na, umiiyak na kayo. Mga ganun, bubula na yung bibig nyo eh. Bakit hindi nyo maipakita? Again, ibabalik ko kayo sa kasaysayan. 2016. Di ba? Doon, tumakbo, natalo. Pero mula noon, binago na. Inaayos yung perception. They hired vloggers. To make the name of Marcos palatable sa taong bayan. Bakit nila ginawa yun? Because to redeem the name of Marcos. Until now, yun ang kanyang foundation. Yun ang kanyang pinaka-puso. I-redeem lang ang pangalan ng Marcos. Iligtas lang. Kaya nga, paulit-ulit niya sinasabi, lagi sa statement niya, may Marcos na natuto. Kasi nga, she wants to redeem the name of Marcos. That's the motive. More than anything else. Everything, yung halimbawang pagkampi sa mga Duterte, one, political survivor lang yan. Remember, nasa alyansa siya. Bakit pa siya nagpa-announce dun? In the first part, nasa alyansa siya. Tumindig pa siya dun sa stage ng alyansa. Nakita niya, naramdaman niya, ay, wala makagawa sa amin, walang mangyari sa amin ito. So, ni-recalibrate niya. Sabi niya, sandali. Teka lang, hindi ko na mabobola ito mga ito. Doon tayo sabi mabobola ako. May mabubudol uli ako. So, lipat siya ng kampo. Tama, mali. And that was the turning point. Hindi dahil naawa ako kay Duterte dahil kinuha siya. That's bullshit. Sorry That's bullshit. Hindi. Kung naawa ka na sa mga Duterte nung una pa lang. Hindi yung kung kailan na pabulusok yung iyong pangalan at pabulusok dahil di ka na mananalong senador, bigla ka na ng awa. Kasi yan yung sinasabi nung iba eh. O sinasabi niya na naaawa siya, ganun. Na hindi niya makaya, na isang matanda na may sakit, ganyan. Patarantaduhan po yan. Bakit kanyo? Hindi wala kang ginawa doon sa ano eh. Yung nasa Villamor eh. Naawa ka, di ba? Ba't di ka lumusob doon? Sasabi mo na naman, nasa biyahe ka. Ang tagal nila doon eh. Di ba? And don't tell me, hindi mo alam yun. Everyone knows aarestuin na siya. Yung mga vlogger nga nakapunta eh. Galing pang Hong Kong. Tapos sasabi mo, hindi ka makakapunta dahil hindi mo alam. Kalat na yun sa news. Nandun pa lang kami nila Pangulong Duterte, ang mga senatoriable, nandun pa lang alam na namin na aarestuin siya pagbalik eh. Ang ginawa, inagahan pa nga eh. Kasi nga delicates pag sa gabi. Oh. So, sabihin mo, hindi, wala kaming alam. Kaya siya nagbago. Pansinin niyo yun may time para magbago sana siya nun. Pero hindi eh. Nung nararamdaman niya nagalit na ang taong bayan dahil nadala na si Pangulong Duterte doon. And there was massive rally all around the world. Hindi lang sa Pilipinas pero buong mundo. Nakita niya po yun.
Kaya siya tumalon. Ay, sandali. Yung dalawang bangka na sinasakyan ko, palubog na talaga isa, may tubig na eh. As in, 3/4 na yung tubig, konti na lang, lubog na yun eh. Talon na ako ngayon dito sa Duterte. Nakikita nyo na. Kaya siya biglang talon. And yes, she was saved. Totoo yan. She was saved because tumalon siya. She was saved because yung iba sa inyo nagpabudol. That's the truth. Pero hindi naman lahat. Kasi kung titingnan nyo yung mga Mindanao absentee voting, hindi naman siya pasok. Ang pasok doon si Gringo tsaka si si pangalan nito, yung isa, 'di ba? Si Kerubin, 'di ba? Hindi siya pasok. So marami sa mga taga Mindanao and Visayas, even the uniform personnel, hindi nabola, hindi nabudol. Yung iba lang sa atin. Ngayon, ako, eto nakikita ko na naman, binubudol na naman tayo. Ay pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Yung iba lang pala, hindi lahat. Yung iba binubudol na naman kayo. 'Di ba? Kaya ako nagsalita.